Maganda po itong sinasabi ni Attorney Gilbert Andes. Siya pala ito bira sa Europe, alam niya ang proseso sa International Criminal Court. Higit sa lahat, sinasabi niyang mapangalaga, concerned ang ICC sa mga nakadetine, nakakulong under ng ICC. Hindi yan parang lumalabas, hindi ito napapabayaan. At sinabi niya na ang mga picture na lumalabas sa social media ni dating Pangulong Duterte, malamang daw at yan ay kanya sinasabing fake, hindi yan ang tunay na kalagayan. Matapos lumabas po ang report mula sa medical expert na healthy pala, fit naman pala sa trial. So ito, pakinggan niyo si Attorney Gilbert Andres. Yung with respect to the health, talagang grabe naman po ang pag-care ng ICC. Kasi international court po yan at gusto niya po more than the minimum international standard. Ikalawa po, kung ano mang picture pong kumakalat sa social media, ay most probably fake po yan. Dahil hindi naman po sa Europe, nakatira rin po ako sa Europe for more than a year, at very, po sila, strict sa privacy, ng isang tao. Hindi po basta-basta napipicturan. Lalo na po yung isang ICC detainee. Kaya hindi po yan basta-basta napipicturan ng isang ICC detainee because of privacy. At siguro, dagdagan ko na lang ng tatlong punto, alam niyo po, ang kinonsider lang talaga, yung meron ba siyang cognitive ability na maintindihan kung ano man pong magiging proceeding sa confirmation of charges o sa pre-trial proceeding. At yun nga, ang conclusion, competent siya for the purpose of pre-trial proceedings. So, Ayun, isang abogadong nakakaintindi ng sitwasyon, iyon nagpapaliwanag. So, issue lang, wala naman ng personalan dito. Kung sino man po yung nagpapakalat na mga picture na nakikita ko rin, akala mo talagang kawawang-kawawa, akala mo talagang butot balat, akala mo talagang pinababayaan, napapabayaan. Hindi naman pala ganon. At ako naman naniniwala, kahit naman dito sa atin, ang mga under custody ng ating mga korte, merong concern, merong malasakit ang ating korte kasi sila hong may control sa lahat ng akusado sa anumang kaso. Pag may nangyari dyan, may pananagutan din ang mga nagbabantay sa korte kasi ang mga nagbabantay sa mga akusadong nasa kulungan, sila ang mananagot sa korte kapag may nangyari. Kung ano man yun. So, di lalo na sa International Criminal Court kasi ang kredibilidad ng ICC pinangalagaan nila dahil ang nagpapatakbo at gumagastos dyan, hindi naman isang bansa lang. Maraming mayayamang bansa na binanggit ko na ng isang araw pa. Mga bansa sa Europe, dito sa atin marami, tulad ng Japan, South Korea at iba pa mga bansa. Ang Amerika lang naman ang hindi kasali dyan. Kaya nga yung sinasabi ng mga DDS supporters ng Amerika ay nakialam, abolish na ang ICC, pananagutin ang ICC, tinulungan daw si Duterte, makakawala si Duterte, lahat fake news yun. Kasi walang jurisdiction, walang kapangyarihan, makialam sa ICC ang Amerika. Dahil hindi sila member. Pero yung statement ni Trump tungkol sa ICC, gamit na gamit nung, alam mo na, ng mga propagandista rito ng mga Duterte followers, supporters. So mali. Kung sino nagpapakalat ng mga picture na kaduda-duda, ay kasi nga talagang pagdudahan, bawal daw. Wala nga nakakapasok eh. Di ba nakakapasok doon sa kulungan? Yung mga anak lang ni President Duterte, former president. Tapos paglabas nila, wala naman dalang picture kasi bawal picturean, bawal i-record. Bawal na bawal sa loob ng kulungan ng ganun. Kung talagang mahina ang kalagayan, hindi maganda ang kalagayan ni Duterte sa kulungan, dinapicturean na yan ng mga anak na dumadalaw doon. Wala kahit isa. Kasi nga, bawal magpasok ng cellphone, hindi sila makapagkuha ng picture, mahigpit yata ang pagbabantay talaga. Kaya yung naglalabas sa mga picture, AI, Artificial Intelligence, para gumimik, makakuha ng awa, suporta, maawa at makakuha ng suporta sa taong bayan. Yun ang parang lumalabas sa pahayag ni Atty. Andes. Kasi wala daw po sa kanyang pagkakaalam na nakakakuha ng picture sa isang detainee na under ng ICC. Ayun, di ba? Kaya yung mga naglalabas ng joke kung ano-ano, so fake yan. Artificial
intelligence, video, or picture. Eh, di ba? Sina Robin Padilla nga, senador, at saka yung iba pa na pupunta rin sa ICC, nagrarally. Ang kanilang kasama sa picture ay yung karton o picture ni Duterte sa labas, hindi sa loob, kasi nga hindi sila makapasok. Kaya nga, huwag tayong magpapapaniwala kasi yung ganyang klase na pagpapalabas na masama ang kalagayan ng dating Pangulo, yan ay hindi po sa kasiraan ng mga complainant na Pilipino. Yan ay nagiging kasiraan ng ICC, judges, at ng mga bansang membro at may hawak, may control dyan sa ICC. Yan ang sinisiraan ng mga nagpapalabas ng fake news. Baka hindi nyo alam. Pinapalaala ko lang. Habang pinapalabas yung kawawa, argabyado, walang due process at kung ano-ano, ang dating Pangulong Duterte, lalo siya nagsasuffer. Kasi ang nasasaktan at tinatamaan sa inyong maling akusasyon at paratang ICC judges, delikado yan. Paano makakakuha ng consideration kung ganyan? Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi parehas ang ICC. Bias ang ICC. Di ba? Na-influensyahan ni Pangulong Marcos ang ICC. Di ba? Gumastos daw ng malaki ang gobyernong ito para makulong si Duterte. Puro fake news eh. Eh tayo, real talk, yung totoo lang. Hindi corrupt ang International Court. Okay? Hindi pwedeng kurapin yan. Kasi yan ay samahan ng maraming bansa. 124 ba? O basta maraming bansa ang member dyan. 24 o 20. Basta maraming bansa, hindi ho isa, dalawa lang. Hindi lang nakabase sa Dutch government o Netherlands. Akala nyo yun yung kalaban. Hindi. Doon lang nakabase ang opisina. Pero ang kapangyarihan nito ay kontrolado ng mga membro. Tayo'y dating kasama dyan eh. Umalis na eh. Ayun, di ba? Kaya hindi po ito paglilihis ng balita tungkol sa scam, paglilihis ng balita kung ano-ano. Ang nagsasabing panlilihis lang ito ay yung tinatamaan kasi sila yung may operation fake news na nabubuko natin. At ito naman pagbubuko ko sa ganitong klase ng inyong maling impormasyon ay para hindi paninira. Pagmamalasakit ito sa dating Pangulo kasi siya yung naiipit doon dahil sa fake news ng kanyang mga followers. Sinabi na ni Duterte nung araw pa, tumigil kayo. Hindi makukuha sa rally ang aking problema. Hindi makukuha sa mga negatibo at inyong mga ginagawa sa labas na taga-suporta yung kanyang problema kasi nasa korte na. Matagal ko na pong sinabi, basta nasa korte ang kaso kahit dito o lalo na sa ICC, hindi yan pwedeng impluensyahan ng kahit sino. Pag siniraan nyo sila, pag pinersonal nyo sila, pag nilait nyo sila, kalaboso ang aabutin. Eh walang kadala-dala yung mga Duterte supporters eh. Baka inutusan para sirain, lalo kayong masisira. Baka may producer, writer at financer ng mga sumisira sa gobyernong Pilipinas at sa ICC, magsisisi kayo sa bandang uli kung anong mangyayari kay Duterte. Hindi natin alam lahat.